So, ngayon yung LPU AYAK. So, doon sa game na yon makikita mo kung paano mag-alaga ng lamang. At kahit nahahabol ka, napapatunayan doon na kaya mong lumamang ulit. Humabol yung LPU. No, kahit lumalamang tong AYAK, humahabol yung LPU. Kaso nagkaroon lang sila ng mga masasamang turnover. So, yun din ang lesson doon na kahit 15 seconds yan, wala tayong magagawa kasi nakikita kay Brownlee, nakikita doon sa mga player sa World Cup, kina Luka. Siyempre, Luka yun eh. So, mga last 15 seconds, talaga sa kanila yung play. So, ibig sabihin, pag wala kayong go-to guy, kagaya nito, wala si Sean Umali na definite go-to guy nyo, at wala naman kayong legit shooter para i-set up, may play yan na dinesign yung coach nyo para makatira kayo ng libre. So, hindi kayo magmamadali kasi sayang yung isang play na yun. So, hindi natin alam kung naka 3 points ba yung LPU nun, balamang hindi na nag-overtime. Panalo na sana yung LPU. Well, yun na nga ang ginawa ng AYAK nung nag-overtime, naglaro pa sila ng ayos. Ibig sabihin, nung nag-overtime sila, alam nila na, kumbaga, nabigyan na sila ng chance na isara yung laro. Yun yung ginawa nila nung overtime. So, yun yung magandang nagagawa nung dapat pagka, kasi wala tayong magagawa dyan eh. Nakikita kasi sa TV kay Brownlee, doon sa ibang mga PBA players, nakikita rin natin sa MPBL yan. Nakikita yan eh. So, yun is, kung meron kang go-to guy, at meron kang shooter na isa-set up. Pero kung wala, at may nakaset up para sa inyo, set up nyo kahit 15 seconds lang yan. Sayang eh. Tsaka yun na nga, kung paano inalaga ng LPU yung lawang. At tsaka kung ano ang naidadala nung marami kayong turnover, marami kayong mintes sa laro. I mean, LPU, AYAK played well nung overtime period. So, yun lang yun. So, yun lang po.